ka na ika'y mawiwili. So mga par, pinaliwanag nga po ni Jason Casimero ang kanyang sinabi sa kanyang live kung saan nabanggit nito mga idol na nagpatalo daw sila dahil meron silang plano na siya talaga mga idol ang pinagkaguluhan ng mga boxing fans. Ano yan ni Jason? Mali daw ang pagkakaintindi ng mga boxing fans. Ang gusto daw nito sabihin mga boss, baka mabuti daw natalo sila kay Kamita dahil nabuksan ang malaking opportunity sa kanyang next fight. Well, buti na lang mga idol, pinaliwanag ni Jason ang lahat. Marami kasing hindi magandang nag-react sa mga sinabi ni Jason at isang maling reaction talaga ito mga idol. Ang unang sinabi ni Jason na kaya ito nagpatalo dahil may plano. Talaga masisira sila sa mga boxing fans at sa kanyang promoter. At kung makarating ito kay Koki Kamida mga idol, sigurado magre-react ito ng hindi maganda. Siya pa naman ang promoter ng laban. At pangalawa mga idol, may mga Pinoy boxing fans na sumama sa talpa kay Casimero. Anong ibig sabihin nun mga idol? Hindi pa nangyayari ang laban. Hinikayat nila ang mga fans na tumalpak dahil siguradong paldo na daw. Pero nang natalo mga idol, sasabihin na nagpatalo dahil merong plano. Pero buti na lang mga idol, pinaliwanag ni Jason kung ano talaga ang kanyang gustong sabihin. Misunderstanding lang pala mga idol. Bagamat gayon pa man mga boss, mali talaga na sasabihin mo ang ganong bagay. Masakit ang pagkatalo ni Casimero, pero ganon talaga dapat tanggapin. Pangit pakinggan na kaya natalo dahil merong plano. Tunog excuses ito mga idol. Samantala sa naging live naman po ni Cuadro Alas, sinabi nito mga idol na babalik na lang daw siya sa 122 pounds. Napilitan lang daw siya mga idol na lumaban sa 128 dahil maiksi lang ang kanyang training. Isang super bantamweight pa rin daw siya mga idol. Susubukan pa daw ulit nito na lumaban sa 122 pounds. Maski si Koki Kamida mga idol, sinabing humiling si Casimero na lumaban sa 122 o di kaya sa 126 pounds. At gusto niya subukan na manalo sa laban sa bansang Japan. Well, sa totoo lang mga idol, hindi talaga bagay kay Alas ang 128 pounds. Masyado malaki na talaga ang timbang na to para sa kanya. Sa height nito na 5'4 lamang, masasabi natin mga boss, nasagad na talaga si Casimero sa 126 pounds. O baka mas malaki na din ito para sa kanya. Sabi nga nila mga idol, merong rason daw kung bakit may weight class ang boxing sports. At merong rumors mga idol, nagagawin daw ang laban ni Casimero sa December 27 sa Japan. At mga kalaban daw nito si Luis Nery. Pero sinabi ni Nery mga idol na hindi siya interesado na labanan si Casimero. Gusto niya ang mga kampyon. Sa kabilang banda naman mga boss, dahil nga po pinagagawa ng tatlong boxing superstar ang award ng Fighter of the Year sa taong 2025 sa pagitan ni Crawford, Usyk at Naoya Inoue, kung saan malaki ang laban ng Hapones dahil 4 na beses ito napalaban sa isang taon. Sakali makuha ni Inoue ang awards na to mga idol, 2 beses na ito naging Fighter of the Year. At marami ang nagtatanong mga idol kung nalagpasan na ba ni Inoue si Pacman sa ganitong record. Walang sagot natin dito mga idol. 3 beses naging Fighter of the Year si Pacman, 2006, 2008 at 2009. At para sa atin mga idol, 4 sana. Dapat nakuha ni Pacman ang awards na to noong 2019 pero binigay kay Canelo ang award matapos nito manalo kay Kovalev, na para sa atin lamang talaga si Pacman kay Canelo sa oras na yon dahil tinalo nito si Thurman at Broner noong 2019 sa edad na 40 anyos.